Magandang araw mga kahalaman, ako uli si Jenny Lenreana. Welcome to our YouTube channel. Ang topic po natin ngayon ay ang pagre-repat ng kalanchoy. Na trending po ngayon sa mga garden shop. Sa ganda ng mga iba't ibang kulay na mga bulaklak ni kalanchoy. Po yung aking bagong biling kalanchoy. Yan. Kulay white po siya. Then meet my old kalanchoy. Ito po si aking old kalanchoy. 5 years na po siya sa akin. Yan po. Yan. 5 years na po ito sa akin itong si kalanchoy na te. Ayun po. Dahil may bago ako natutunan sa pagtatanim ng mga succulent, i-a-adapt ko po ngayon sa bago kong biling kalanchoy yung paano alagaan ng mga succulent. Ayan. Ito yung aking soil mix. Dahil diba sabi ko pa nga meron akong ready-made na sarili kong soil mix, CNS soil mix. CNS soil mix. Yan. Dahil may dati na itong organic materials, ang ko target ko po talaga 50-50. 50% organic material, 50% pamis. Yan, ito po yung ratio niya. Then ito po yung ating ere-repat. Tatanggalin ko muna yung luma niya kasi para siyang clay, matigas. Ayan o. Tanggalin ko po siya. Tatanggalin ko siya. Yan. Hindi ko po siya isasama kasi matigas eh. Nag-hold siya ng tsaka parang rin. Hindi nag-grow yung ugat ni kalanchoy. Hindi na siya nag-grow. Kaya papalitan ko siya ng bagong soil mix. Hindi ko na po ito i-air dry, hindi ko na rin po ito basta tatanggalin ko po yung luma lang niyang lupa, then yun na po, itatanim ko na po ito. Yan. Ganyan lang po, ihahalo ko lang po yung soil mix. Sorry po talaga at hindi po talaga ako nagagwantes, nahihirapan po ako, hindi ako pasensya na po, pero dapat po talaga magagwantes po tayo pag nagtatanim ha. Huwag niyo po akong gagayahin na hindi nagagwantes. Yan po. Then, ilalagay po natin dito. Dali lang naman siya. May dati na ako na mix dito sa ilalim. Di bali po si kalanchoy, pag hindi pa siya stable, yan, hinalo ko rin yung ko dati kung pag hindi pa siya stable, katulad nito bago natin titanim, pareho rin sa mga dati natin tinanim na mga succulent, si kalanchoy after na itanim, lagay po muna natin sa bright shaded area, then after, eto siguro, kasi ewan ko ha, i-adapt ko lang po muna rin yung neto. I-adapt ko po dito yung inarat na ko dito ha. Dito kay kalanchoy. After ng after ng pagtatanim ko neto, kasi nakapagpa-propagate na ako, hindi ko talaga siya maselan. Ito si kalanchoy. After ng tanim ko nito, didiligan ko na to. Kasi yung mga na-propagate ko nito, cuttings lang, dinidiligan ko na eh. Sa akin ang binago ko lang po talaga sa pag-aalaga dito kay kalanchoy, yung soil mix. Pero yung siguro yung treatment ng pag-aalaga, same pa rin dito. Kapag dilig ko, didiligan ko na siya agad, pero hindi ko muna siya ilalagay sa hindi ko muna siya ilalagay sa
nasisikatan ng araw, ilalagay ko muna siya sa bright shaded area para hindi rin siya mabigla. Yun ang gagawin ko dito. Tapos bago ko siya ipo-full sun. Kasi yung mga kalanchoy ko na cuttings ko ganun eh. Ang bilis niya talaga. Tapos ito si kalanchoy, hindi ito agad na mamatay. Kasi meron akong kalanchoy na nasa second floor. Oo. Nasa second floor siya. Kaso lang, yung second floor, hindi ko gano'n napupuntahan. Nandun kasi yung anak ko. Bibihira ko lang yan nadidiligan. Alam nyo, napansin ko kay kalanchoy, magsishrink lang yung dito niya. Kala mo, pag hinawakan, kala mo, malambot na malambot. Pero hindi siya mushy, mas lambot lang siya. Pero once na diniligan mo, bumabalik po rin siya sa dati niya itsura. Ganun kagandahan ni kalanchoy. Kaya ganun din siya kadali alagaan, hindi siya ganun ka selan. Baga kahit makalimutan mo siya diligan, ng ilang araw, hindi siya mamamatay. Ang mangyayari lang po, maglalambutan lang tong mga leaves niya. Dahil pag diniligan mo, babalik uli siya sa normal. Yun yung gano niya. Then, itong kalanchoy, pulsan po to. Pulsan. Ito kasi pulsan ko to eh. Kahit nung nabili ko pa to siya noon. Kasi dati naman talaga nung sa pag-aalaga ko noon pa. Basta ornamental po kasi sa akin talaga. Laging pulsan yan. Nilalagay ko sa pulsan. Nagkakaroon lang ako ng mga halaman na indirect kapag napuno na yung espasyo ko. Kasi alam ko kasi talaga ang mga halaman kailangan ng araw. Kaya lahat ng halaman ko nakapulsan. Hindi lang siya mapupulsan pag napuno na yung lugar na yon. Tapos ilalagay ko lang siya sa may bubong. Kasi itong pinagpepesto natin medyo may bubong. Pero pa rin siya, open pa rin siya. Parang grills lang yung niya. Grills lang yung pinaka niya, bakod. Pero may konting bubong dito. Kaya dito nakalagay yung aking mga orchids. Ayun, speaking of orchids, ito si kalanchoy, tatalunin niya ito si orchids sa tagal ng bloom ng flower neto. Mas matagal ang bloom ng flower ni kalanchoy kaysa kay orchids. Kasi si kalanchoy, tingnan niyo po, maliliit yung flower niya, tapos hindi siya sabay-sabay na bumubulaklak. Kaya pa isa-isa or pa lima-lima, pa 10-10, pa 20-20. Kung ilan ang niya, yun, pag namatay, natuyo na to, may bagong tutubo uli, may bagong bloom uling magbo-bloom hanggat malamig ang panahon. Yan. Ito si kalanchoy, namumulaklak kung every bare month. Ting malamig ang panahon. Then isang beses lang to sa isang taon namumulaklak, pero sulit ka naman sa bulaklak niya kasi matagal ang bulaklak niya. Yon. Then yun nga, ulitin ko ulit sa mga nangangamba na nakabili ng kalanchoy. Ang kalanchoy po ay hindi namamatay after blooming. Ang natutuyo lang po yung flower niya. Then yung kanyang pinakapuno ay hindi. Bibigyan po kayo ng magandang dahon sa loob ng ilang buwan. Then bago uli magbigay siya ng panibagong pabibo, panibagong flower. Yan. Then natakal na natin yung sun exposure niya, no? Yung watering niya. Ito, yung nga, dahil succulent siya, hindi siya mahilig sa water. Kasi ngayon kunento ko nga sa iyo kanina, is kahit natuyuan siya, nag-dry yun ng todo-todo yung kanyang hindi siya mamamatay. Maglalambot lang yung kanyang kanyang dahon, pero pag winater mo uli siya, mabubuhay siya uli. Ganun yung watering niya. Kaya siguro ito para once a week pwede na ang pagdidilig neto. Once a week ang pagdidilig neto. Fertilizer, dahil tinreat ko to ng
ornamental. Ang fertilizer nito is hugas bigas. Tapos kung ano yung mga ginamit kong sa ornamental ko, mga Epsom salt, urea, mga pinagtuyuan ng saging, kasi gumagawa ko noon yung pinatutuyo yung saging, tapos iniipit sa sa lupa, or pinatutuyo ko yung saging, tapos ini-store ko lang siya, tapos after ng store ko, ibababad ko siya sa tubig, tapos yun yung yun yung pandidili ko. Sa susunod, may papakita ko sa iyo paano mag-store nung ganon. Kasi may nahihingan kasi ako sa palengke namin ng nagtitinda ng banana Q. Ginagawa ko, hinihingi ko isang sako, tapos patutuyuin ko yun ng ilang araw hanggang matuyo, parang na siya, chicharon. Then, itatabi ko siya. Pag tinabi ko siya, ay papakita ko na lang po sa inyo. Ganito yung tsura niya. Pero hindi ito yung topic natin, ha? Ito pala yung sinasabi ko. Ayan. 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 Ito po. Ito po yung pinatuyong balat ng saging. Ngayon pag to, ibababad ko to sa tubig. Pagbabad ko sa tubig, mga isang buong maghapon, tas bukas pandidili ko sa kanila. Ito yun yung mga sa ornamental ko, ha, pero sa mga succulent and cactus ko hindi. Osmocot lang. Yun lang, na-share ko lang yan, pero hindi yan talagang topic natin. Ang topic natin ay si kalanchoy. Yan. Yan, itakal ko ng fertilizer, tinid ko siya as an ornamental plant. Kung ano yung ginagamit ko sa ornamental, yun din ang ginagamit ko sa kanya. Yun. Then, pest niya, paborito itong ngat-ngatin ni snail. Kaya ingat tayo kay snail. Yan. Ito muna tayo sa ngayon. Tapos na pong ating kwentuhan. Maraming salamat po. Ako muli si Jenilyn Reana. Paki-like po and subscribe ang aking YouTube channel. Happy planting!